time. Pero gusto ko consistent. Same tayo. Yung parang okay, nakita na natin siya. Pero sana, lagi siyang nandyan. Yun pala. O sige, tingnan natin kung lagi ba natin makikita yung mga yan. Dahil papasok na tayo sa drafting phase. Naipit si Burrito eh. Oo nga eh. Ito, blue side natin. Siyempre, pinakita natin kanina, AP Bren. Matilda Phobius, nope. At para naman dito sa Aurora, Fanny and Louie, no. Dito na lalabas yung ipitan. Again, may Granger Harith. But there's also the Suyu and the Joy. Pero ngayon nakita na ng Aurora na pwedeng mambigla dito ang AP Bren with the Lucas. Sila kasi nasa red set ngayon. So medyo may alas yung Aurora dito na parang nasa amin yung Lucas priority. Kasi ang red side ay parang ano yan, parang bahay ng mga no counter picks. Kasi dati, kung maalala nyo, sila export, dyan nilalagay. Dati. Oo nga. Sila, even yung Ling. Umapatay sa, yung Ling Nolan, nasa red side nilalagay para lang di sila nakaka-counter ng mga panggugulo ng mga purple buff. And Aurora dito ngayon, having that third and the final pick, yun yung mga no counter slot. Kasi kapag na-pick mo na, well, of course, yung last pick, wala talagang counter eh. Kasi yun yung literal huli. Huli na. Pero yung third pick kasi directly goes straight to the banning phase. So, ideally for Aurora, pwede nila i-contest yung Lucas if Edward wants it. Oo nga, kasi again, nakita natin na flex pa naman talaga ang isang Lucas. At successful din ang Jungle Lucas actually para dito sa Aurora. Pero rerespetuhin nila yung sakit at hirap na ibinibigay ng isang Kalea sa ating lineup. Oh, Badang, pwede din Badang. Oo nga, actually, no, pwede ba lang dito? Oh, wag na sila lumayo kasi nung game Johed! yung game na nanalo sila sa Aurora, natandaan nyo, yun yung isang malupit na play mula kay Der. Binaligtad nila yung game ng Aurora. Sabi niya. Oo. may pa Der. Tama. Pero ayun, pero ang dami pa namang open na heroes. Totoo, not unless priority na dito Suyu, Joy. Harit. Oo. Harit yan. Pwede Harit, Granger, Uy, diba? totoo. Harit, Sa totoo Harit. lang, pag nasa blue side sila, pinaprioritize nila hero ni Shishu. Ni Shizu. Harit o Badang. Pag Ano ba? kapag naliwas, pwede rin naman yung mga Joy ni James Bang. Ayan na, Suyu. Ayan na, Suyu. Walang tumama. Parang ano to assassin type Fred rin na. Oo nga eh. Well, yan Parang naman, ganun na. yan naman talaga yung bagong Fred rin eh. Tsaka yung Diba? yung Soul Sever Retry, di ba? Sobrang laking ibinibigay nung pagdating sa mga objective takings. Pero Harris, available. Hindi, ayaw nila eh. Gusto nila dito Granger talaga, no? Granger, Joy. Hindi ba naman kahit di sila muna kumuha ng Joy dito kahit sa third Oh, pick madami na, no? pang hero si Demon Kite. Johead kaya? Johed kaya. Oh, no? Pwede Oo. Johead eh. Kasi Johed parang na may rin na panggulo Jay, na agad sila. Hilda. Hilda. Para flex. Although, most likely, no? Hilda. Most likely pupunta sa kami ni Edward. Siguro yung Hylos, maganda nakawin if you're AP Bren. Hylos Harith. Hylos Harith. Para grabeng, or Malagkit mahirap. nun. Malagkit yun. Pwede. Either Hylos Harith or Moscow Harith. Moscow Harith. Para physical, no? Medyo mahirap kasi so far i-pull off ang Harith, lalo na kapag nahihirapan talaga dating sa early. Kanina na lang, di ba? Isang ikot lang. Nahihirapan agad. Pero anyway, still Shizu hero. Budang. Pwede nata. Badang. Pwede nata kunin yung Badang dito. Flex pa rin naman. Actually, nakita na natin si Kekedot na may mga heroes din siya na gano'n, no? Mga Badang. Pero para sa akin, maganda nga ang Badang dito for there. Kasi Johed. comfy. Johed. Suyo Johed yan. Johed. Pwede Gusto ko yan. hito. Ayan, Johed. Pag nag-ejector, no? Oo nga, kasi pag Excited na gumagalaw raw. siya. Oo, May nga. ringtone yan eh. Yun yung buong duration dun. Oo nga, wait, abangan natin yan kasi kapag nagwala naman talaga ang isang Johed. At saka, ang lakas nito sa pick-off, di ba? Yung sabihin natin na magtama lang yung mga controls dito ng AP Bren. Di ba yung damba ng isang Suyu tapos yung knock-up ni Kekedot mamaya. Yep. Yan yung ano eh. Ay, Ayan. Hayabusa. Si Demon Kite naman yung naglaro nung Hayabusa and Suyu matchup. Pero again, yung sinasabi ni Burrito, it's still scary for Aurora kasi again, coming from TLPHs nung ina-abuse nila itong combo na to, walang sinasunto yan eh. Kumbaga, pag nakita ka, walang nire-respeto yan. Pag kumabit yung Unstoppable Force, siguraduhin mo na kaya mong i-dodge yung ejector. Kasi if hindi, ang kasunod niyan yung stun din ni Suyu Yari ka. and yung washing. Oo, yung Soul Sever na diin yun eh, no? Diin yung Soul hold. Sever na. Yung hold na Soul Sever.
Ngayon, second phase ng bans, wala pa mga mage. Magkabilang kupunaan na pwedeng magkaubusan sila Pwede, dito. alam mo, para sa Aurora, pwede natin sila mag-Valentina dito eh. Sa kanila maganda. Valen Lucas kasi yung, pag second phase kasi Valen Lucas na usapan na yan, eh, no? Oo. May ano na eh, may round 2 nung wag na tayo maglokohan. Oo. Kung pag open pa, ay kailangan talagang i-threaten or protektahan. Pero again, no, may ano na kasi, may Hilda sa side ng Aurora. Oo nga, alam. So I think if kukuha sila ng hero dito, most likely, yung Valentina, baka pang block lang ng Lucas kasi pwedeng kunin ng AP Bren yung Lucas if they don't pick it up. And even if kunin nila yung Lucas, that's gonna force Rena J with the Hilda, and it's a bad matchup against Johet kasi pwede kang itapon ng early game. Tapos makukuha pa ng AP Bren yung Valentina. Ayan na. So, binandito yung Cho. Parang, normally kasi when you have a Johead, or doon sa kalaban, ang pantapat mo is yung same concept na kayang may hero, which is yung Cho. So, para dito sa side ng AP Bren, siguro ang concept nila dito is somehow ma-force din na malimit kung saan mapupunta yung Hilda. Pero, nag-ano na ba? Nag-Hilda na ba si Rena J? Pero, if may chance na hindi, di ba? I think once. Once lang. So, hindi ano dito, Bitin hindi sila. option for them. Not this Mabibitin season, sila though. sa control, eh, no? Oo, tsaka parang yung gustong gawin ng Hilda, nabablock nung Johet. Even though, pwede naman sila magsuntukan sa jungle ni James Panks. Ang problema kasi, yung i-invadean pa ng Hilda, suyo pa. So kaya-kaya niya tunawin dito yung Hilda kasi again, alam naman natin yung damage output ng Soul Sever. And may additional stun pa kasi na manggagaling mula doon sa Blade Surge. I do love this Vexana ban ng Aurora. At least di nila makokontrol yung Hilda. Even yung Hayabusa kapag nagkamali ka ng Shadow, madalas nangyayari sa akin yan actually. Yung pag Shadow ko, tatamaan ako ng Deadly Grasp. Nakaka-bad trip yan kasi parang i-spamin mo ng pindot yung Shadow kill. So, konti nila mababasik na yung phone mo. Hindi, totoo yan. Kasi na-experience ko rin yan, eh. Parehas tayo. Pag tinamaan ka ng Deadly Grasp, no? Parang wala na. Parang wala na. Pwede mo na itaas yung kamay mo. Hindi na. Ay, by the way, Sorry kanina na. pala pinakita sa camera natin, yung Odds Esports, galing pa silang Davao. Ay, wow. Bumiyahe sila para manood ng MPL. So, anyway, Aurora, binan nila dito yung Vexana, gano'n naman, Jushin for AP Bren. Kulang ng mage. Grabe no, mage na yung nagkakaagawan ngayon. Dati nasa first phase siya ng Dun draft. Pili ko nga baka di na tayo maglolokohan dito, Cecilio na lang kunin ni Yue. Oo nga kasi, nothing goes wrong with Cecilio naman pag Ay, nabigyan ng nakaban space. pala. Ay, binaban pala. First Vale. space pala. Sinuportahan kita. Farsa. Ayun na, Farsa. Thank you. Farsa. Ang nag-worry lang ako dito kasi medyo mahihirapan dun sa mga pamasok na heroes dito ng AP Bren. Again, pag Feathered Earthstrike, stationary, Batang! channeling. Ay, oo nga, Batang. Batang Faramis. Madi-displace din. Nakaka-cancel din yung Feathered Earthstrike kapag nasapak, eh, no? Oo, tsaka yung yung hatak, tapos yung pasugod na Oo, ang Netherrealm. dami nga. Oo nga. Diba? Tsaka may ilang din yung Hayabusa na pumasok. Kasi unang itatanong niya, may Netherrealm pa ba? Yep. Or nag-ejector na ba to? Nag-ulti na ba to? Oo, Tsaka kailangan kung may pader pa ba? yung mga paulan ng paulan ng Aurora tatama kay Chopskirt kasi again may reset with the Netherrealm. If yun ang kukunin nila, but they go for the Lucas kasi nakuha na nga yung Valentina and Aurora. Yung pick-up nila dito, meron silang additional stun para may pang-layer sa Johet and also a mage na hindi masyadong problemado against sa Hayabusa. Ngayon na sinabi may layer, magiging crucial lang dito for AP Bren is yung timing para ma-finish yung malilayeran ng Johet and Aurora. Kasi wala silang pang burst Oo. or wala silang DPS na ganun ka aga-agad na na-activate. Yeah, lalo if mag-highlight si Rena J dito, may double repeat na naman. Oo nga Yung pala. Aurora. Naku, nakita na natin yun. Ngumiti eh. na. Committee pa. Sabi niya, "Nyeh." Sorry. Naalala ko kasi yung Hylos niya, di ba? Pinantapan niya yun last time. Ay! Wait What? lang. Ha? Wait lang. Full honor, tas Binalentina XP! Oo. Wow! Grabe, parang tumaas yung balahibo ko kanina nung tinanong ko na nagamit na ba ni Rene J yung heal ka? Kaya nga Tapos kakasabi ko lang na naglukas kasi kita yung Farsa. Sabi ni Edward, anong pinagsasabi-sabi nyo dyan? Nagbabalentina XP ako. Sinabi mo kasi ginagawang flex yung mga XP heroes ngayon. Oo. Nako. Pero nilawak nila yung mage. Mage Flex. Yan Mage flex. ba yung naka-Brave Smite, naka-Festival Oo. of Blood? Yan ba yun? Yan yun. Nako. Kumbaga, nakita na natin yan. Sila din mismo naglabas niyan eh. Nung sa SPS. Oo, nako. Abangan natin yan. Exciting. Dahil nga naman
magkabilang kupunan na ito ay balanse halos ang nagiging tapatan. Siguro Naku. ang kakulangan lang is yung control mula sa Aurora kasi AP Bren may mga displacement sila and may mga controls no? Ano na to, pagalingan na mag-setup ng play kasi apat na flicker, tapos tig-isang retry. Dito yung ating dalawang teams. Again, pagalingan na to kung paano i-execute ng setup play at paunahan. Pagkuha ng objectives. Game number 2, AP Bren laban sa Aurora. Lamang ang Aurora dito at nakita natin kanina na kalmado lang nilang inantay yung kanilang momentum na maging effective. Yeah, and ngayon ay ito yung maganda kapag naka-jawhead ka, no? Pwede mong i-leash talaga yung farm ng iyong jungle at kailangan i-capitalize ito ni Keke doon kasi hindi rin biro yung damage ng smart missiles, ha? Oo, tsaka dito, parang yung pala yung gusto nila, magiging mabilis yung rotation nga dito ng mga junglers nila. Ayan, diretso agad sila. Tapos nakabang lang si Chongskirt pag merong pipigil. So, ganun pala ang gustong gawin dito ng side ng AP Bren. Yeah. I'd say malaking problema dito ng AP Bren no, is yung turtle potential ng Aurora. Not just because of the fact na meron silang sariling Unleash the Beast mula dito kay Lucas, but also the idea na kahit anong start mo ng turtle, as long as hindi pa nagsishadow dito si Demon Kite, pwedeng patagalin at i-delay ng Aurora yung turtle take ng AP Bren. Oo. By the way, pantay na or sabay na nag-level 4 yung dalawang junglers natin. Kanina kasi game number 1 na una ng slight. Si James Pang, sila din nakakuha ng turtle. Pero ngayon ay mas pinatahimik ang Land of Dawn. So, Chomskirt and James Pangs ay nakaabang lang na mag-zone dito sa may gitna. Ginamit yung wings by the way. Okay, andyan yung ejector. Si Keke doon na magiging target nila dito. James Pang, ako na kagad ng first blood. Pero si Demon Kite, may shadow pa naman paatras. Nangalahati lang yung buhay ni Keke doon dito. Pero tagumpay sila sa plano nila. Yun yung sinasabi natin, walang sinasanto yung Jawhead Suyu combination. Hindi nga nakapag-flicker si Reno J. Medyo din naman, wasted flicker if gamitin niya. So it gives a lot of, again, early momentum for the Suyu. Kaya marami din talaga teams na nagpa-prioritize nitong Jawhead Suyu combination kasi lalo mo lang na-amplify yung strength ni Suyu sa early game. Okay, si Demon Kite ha. Grabe naman Nakita to! ba yan? Ninja! Hindi Oo. nakita siya doon pero di naabutan. Nung time tayo na tumitipi siya, siguro nakapikit na lang siya. Sana hindi ako makita. Naka-skill kasi siya. Meron siyang skill na stealth. Si Sungjin Kite. Ay, oo nga Tama. pala. Oo nga pala. Tama. Minako niya yung kay Teshik. Oy, bottom lane na. Wait lang. Renny J ay nandito din. Pero kailangan na kagad umatras. Pero nagtataka ako dito, lumalamang itong si Kek Shizu. Pero ngayon may 1v1. Andin sa Mr. Consistent at si Der. Ginaya! Oo, ang ganda. Ang ganda ng 1v1 pala ng Valentina. Kaya pala doable yung Valentina XP. Oo. Kasi magiging Lucas din. So, perfect match. Lucas versus Lucas. Yep, and alam naman ng buong RG community to, walang cooldown. Yung, well, basically may 6 seconds cooldown si Valentina. So, spammable yung ulti ni Lucas. I would say even better version nung Lucas. And ang kinagandahan dito, sustainable pa sa lane. Tsaka hindi ka pwede makipag 1v1 ng normal lang kung Lucas ka kasi bibigyan mo ng libreng XP yung Valentina. Yung ano pa naman din niya, yung passive na Primal Force. Yep. So, nagkakaroon siya ng edge over doon sa kalane niya. So, may kita natin na ganun nga nangyayari. Medyo dine-delay. Sasalubungin! Ay! Ang bilis naman talaga ng reflex. Ay, bumalik pa! Wait Ninja lang. talaga. Paano yung battle emote nga ng Aurora? Di ko alam yung tunog na nakalimutan ko. Paano? Sneeze the win yun eh, sneeze the win. Sneeze the win. Di ba? Hindi, totoo. Sa bagay, may sipon dito nakikita ko sa ano. Tama. Pero ito si Ayan na. Shizu, nararamdaman niya na napapalimit na. Ayan na, 4 kagad mula sa Aurora. Tumba. Itong si Shizu at nakalamang na kagad si Domeng doon. Naplatuhan ng maigi. At tinuman naman si Edward, pino-force siya si Der dito na Wala. kumapit dun sa tori niya. Ipe-freeze ka talaga niyan magdamag kasi again, di ka pwede lumapit, di mo pwede labanan. Pag nilabanan mo, lamang pa rin yung Valentina. Yan yung mga lane na wala kang magagawa kundi humingi ng tulong sa kampi mo. Oo, pero ito Turtle napunta pa rin sa AP Bren. Pero may information naman si Rene J na meron pang pwedeng jungle dun sa may bottom lane. But speaking of bottom lane, nakita kaya at naramdaman nila Rene J na nandito ang ilan sa mga players doon sa baba. Mabigat yung ginawang rotation doon ng AB Bren. No? Gusto sana nilang gumo. Kaya lang kasi nakita kagad nila dito si Rene J at mabilis ang pag-responde dito ni Rene J para matulungan ito si Demon Kite na makatras. Ngayon si Shizu, nalibag na kagad yung kanyang Zaman Force para lang ma-maximize
yung cap, yung shield doon. Pero Feathered Earthquake pinasagot ni Yue para mabugaw ang mga miyembro dito ng Bees. Alam mo, ang ginagawa lang ng Aurora dito is pina-force nila yung AP Bren. Sige, kunin niyo yung gusto yung kunin, pero hindi namin kayo pauuwiin ng walang trait. Kasi may trait sa top lane, na-force pa yung mga HPs dito. Ay! Oy! Nakakuha ng kill! Yun na. Napasobra ata sa Oo, defense. solo kill si ano doon si Domeng Kai, tapos makakasira pa ng Torre doon sa may bottom lane. Oh, ang ganda ng ginagawa dito ng Aurora. Pinare-react lang nila actually itong AP Bren. Oo. Napansin nila na 4 na dun sa may bandang iba. So malaya yung pagkuha dun sa may top lane. At ngayon, available na rin pala ang War Axe para dito kay James Max. Medyo greedy lang na nag-overstay si Dominic sa may bottom lane kasi parang tiwala sila na may split na nangyari sa top. But so far, AP Bren, they're pushing with their momentum, they're pushing with their objectives. Ang problema ngayon, constant trades yung naharap ng Rora. Okay. Alam mo parang, uy, wait lang, top lane! Ay, naku, nagamit pa agad yung Shadow Kill para makakatakas. Oh! Nakuha pa ng kill bago mamatay. James Punks ay killing spree na pero nakaisa si Demon Kike. Ngayon, nagsata nila dito itong si Edward pero nag-unleash the beast kagad para lang makaalpas doon sa plano ng AP Bren. So parang umiiwas ngayon tatong players ng side ng Aurora or naghahanap lang sila ng trade dahil magkakaroon naman daw ng Turtle and a taste of his own medicine. Last time na nilaro ang Valentina sa XP lane ay Season 10. Si Der din. Si Der ang may gamit. Parang ang kalaban pa ata niya na may mga Esmeralda pa nun kasi sila mga Valentina dati sa Esmeralda. And ngayon, makikita niya na parang ganito pala pakiramdam. Ganito pala yung ginawa ko dati. Oh, ganito pala yung hindi ako makahampas kasi nawawalan ako ng XP. Oo, wait lang. Oy, Feathered Earthquake, nagamit na kagad din ng Yue. James Punks ang magtatagumpay. Pero sinamahan pa rin ni Keke doon sa may matalikod. Pero may ibit ata siya, Edward versus 2. Ngayon, nanigas siya dito habang kailangan niyang umatras. Nagamit na nga kagad yung kanyang mga combo. Pasok si Demon Kite, Shadow Kill. Pero sakto lang na sumabog na rin yung passive dito na Pride of Fights. Demon Kite with a kill. Andito yung mga trat mula kay Dominic Kite. Nakakuha din ang kill itong paldong ito. Kukunin pa nila yung purple buff. Okay lang daw na makuha nila yung Turtle. Mananalo naman daw pagdating doon sa may team fight. Medyo napalayo yung setup or nakapag-buy time si Renegade doon sa may bottom lane. At look at you, talagang zone out lang ng zone out ng mga players. Yung kanyang Feathered Earthquake gamit na gamit para mapalayo ang players na AP Bren. Ibang klaseng turn yung nakikita natin mula sa Aurora. Yung ginagamit nila yung objective para mabait nila yung AP Bren. And nung nakita nila na pwede nga i-team fight, nandun yung kanilang mga skills na naka-ready. And even si Dominic Kite ngayon, alam na niyan, eto na yung timing na hinihintay niya kanina, pabuo na yung kanyang Sky Piercer. May dalawa naging numero, so may laman na yung Sky Piercer stacks dito ni Dominic Kite. And ngayon, lalo pang magiging malaki problema at Skirt! Oh, alam niya na walang Pride of Fights. So, nakakuha kagad ng isa dito si Demon Kite. 4v5 magiging laban. At doon din yung pokes from Dominic. Kung sila yung nagamit dito ng Aurora, si Chizu ata magiging puntiran nila dito. Feathered Earthquake mula kay Yue. Pero ang goal lamang dito ng Northern Lights ay kunin yung Torre dun sa may bandang itaas. Grabe yung mga bouncer dito ni Dominic Kite. Isang beast mode. Tapos isang nagpe-Feathered Airstrike, talagang napakadali para sa kanya na makakuha ng objective ngayon. Kaya naman 2.6k gold lead para dito sa Aurora, makakabili pa ng masakit na item. Yeah. Malefic Roar para kay Domeng. Saka ang kagandahan sa ginagawa ng Aurora, yung Feathered Airstrike ni Yue talagang hinahold na rin. Hindi niya binabagsak basta-basta. Nakakas lang, no? Isang bagsak lang, tapos bawal kayo lumapit. Bawal nyo lapitan yung prinsipe ko na si Dominic Kite. Oh. Ayan. Ayan Tapos na si Domeng kahit, hindi, sige, kaya ko rin ang sarili ko. Ayan. Di ba ginagamit niya rin yung Death Sonata para mahanap yung mga players dito ng AP Bren. Okay, ngayon si Demon Kite ay nag-aabang din na maliligaw dun sa may orange buff banda. Ngayon ay may mga pag-agaw na sila na ginagawa at nagsisimula na rin para doon sa unang Lord na ilaban ito. Na-check yung kung nandun or may player dun sa bush na yun. Pero probably binibait lang din ng Aurora dito. Pinapatunog yung Lord. Kailangan mag-clear ng minion wave ng AP Bren somehow. Sa gitna. Napakadaya nung range yung Death Sonata. Di ba, layo, sobra? Imagine mo, nando ka sa dot bush, abot mo yung orange bush. Oh, Renegade? Wait na, kung sino yung nagamit na. Sino ang ibabato? Sabi ni Keke, sige, si Renegade na, pero masakit! Andun yung mga flash combo mula dito kay Edward, nakipagsabay na sa 4. Pero the-dive pa rin under the base. Ngayon na si Edward ay mamamatay. Pero naging maganda ang kapalit dahil Lord naman para sa Aurora. Oh, kitang-kita natin ngayon for Aurora kahit yung Torre sa gitna ay pwede nila sirain. Napakaganda Lord take. Yun na nga eh. Ito yung mga Lord take ng Aurora na kailangan mo aralin. Oh, Demon Kite. Shadow Kill makakaalpas ba dito ang tatlong miyembro mula sa AP Bren? Matras na muna si Demon Kite. Ngayon matagumpay ang kanilang pagdepensa sa may bandang gitna. Ready ang AP Bren sa pagdepensa. And ang problema nga lang dito ay ang Aurora ay all over the place eh. Yeah. Alam mo, dito mo ma-appreciate yung
classic playstyle ni Edward. Bakit for the longest time parang siya yung nagiging pillar ng mga ganitong klaseng Lord takes? Willing siyang itapon yung katawan niya eh. Oo. Na parang alam nila, gets nila yung duration na kaya nilang patayin yung Lord. May magka-call noon na pwedeng burstable. Tapos kahit burstable, tatapon ni Edward talaga yung katawan niya, sige patayin niyo ako. Lalo pat ngayon meron siyang ulti ni Lucas na heighten yung kanyang defensive capability. Ang lakas niya mang zone. Lalo pat may CC immunity. So talagang walang magawa yung AP Bren once na tumalon na yung Valentina. Tsaka dito, no, for Aurora, yung positioning nila, parang sobrang hirap na ngayon nalapitan si Domeng Kite. Laging may dalawa nakaharap, tapos si Yue naka-ready lang anytime Feather Essex. So tingnan natin kung paano gagawin ng AP Bren as the Lord will march in doon sa may top lane. So unti-unting lumiliit ngayon ang mapa ng AP Bren. Ginamit na naman yung Feather Essex para mag-zone, tas trabaho lang si Demon Kite doon sa may bottom lane. lang, Oo, hindi makalapit dito yung mga miyembro ng AP Bren. Ngayon, re-respeto muna ang Aurora. Alam nila na hindi nila pwedeng ipilit. Dahil nga naman alam nila na may kit din na flicker at ejector mula dito kay Kekidot. Ito, Gold Eaters by BPI, yung Kite Brothers na naman ang nangunguna. Tapos si Yue yung pang-apat. Napakasakit na nung Farsa ni Yue dito. Meron na rin siyang Genius Wand. So more penetration mula doon sa Feathered Airstrike. Ang ganda nito, I think bumili pa nga siya ng Blessing. So kapag, alam mo, kapag tumakil yung game, enough assists, pag nag-proc yan, I think Courage yung kinuha niya rito. So hindi naman ganun kalaking factor. Pero usually lang naman, bumibili lang ng Courage ng Roam Boots para additional gold doon sa mga assists. Pati si Domeng Kite! Hala. Bumili na rin, no? Sabi niya, sobrang dami kong farm. Mamigay tayo. Pero hindi naman na kasi active yan. So, hindi rin naman nawawalan ng gold dito si Domeng Kite. Just in case lang na humaba yung game at dumami yung assist ko, baka mag-proc kasi yung active. Pero blessing din, anong ginawa niya? Parang favor din Favor yata. Talaga? Hindi Oo nga, favor, Ayun, green, color green. green. Hindi gana yan, boss. Wala lang, bumili lang Baka siya. lang talaga para sa Gold gold. lang. Gold lang. So ngayon guys, ang stocks for Domeng Kite ay pataas ng pataas. Palalo, pasakit ng pasakit pa yung damage. 12 minutes pa lang ng ating laro. Ganto na agad ang sitwasyon ng mapa para sa AP Bren. Oo, nakita ni Dere, sabi niya may bulate dito. Yung natira na lang yung ano ba yun, bulate doon. Pero ngayon, nagre-ready na dito ang Team Aurora na simulan itong ikalawang Lord ng laban. Si Kekidot, nakita niya, sabi niya mukhang marami to Nag-conceal. Kita. Okay, na-ejector na kagad dito si Reggie, pero flicker na ginamit siya para mapalayo. Ngayon naman ni Shadow Kill mula dito, Demon Kite rather. Habang Feather Shark mula dito kay Yue, Demon Kite nakakuha na ng kill. Atras muna siya dito. Ngayon, may mamamatay din si Der. Mula dito kay Domeng Kite, nakadalawa na kaagad ang Smiling Demon. Si James Bang sa lalo dito na. Ginamit niya yung kanyang retribution pero makakasunod siya. At tinamaan pa ng stun. That's it. Grabe yung laban! Oo, na mabubuhay si Kekidot. Defendable pa ba to dahil meron silang mga bit-bit na minion para hindi na maglo-lord. Hindi na yata maglo-lord ang Aurora. Mahirap na to, 2 seconds para kay Kekidot at hindi na nila mapipigilan ang pag-arangkada ng Aurora. Isa ulit na malinis na performance para dito sa Aurora. At kitang-kita natin yung kanilang pagliko, yung Valentina XP. Yun ang isa sa mga parang nagpahirap para dito sa AP Bren. Alam mo, as much as maganda yung attempt ng AP Bren, ni Rush ni Kekidot dito, kung sino man yung